ito na. At titingnan natin. Di na rin, ito nga, hindi rin nakakabit yung buntot, oh. Kaya pala. Kaya open to. So, ang sabi ni, kinalas na rin niya yung isa doon sa likuran. Kasi nga, ayaw daw tumakbo yung refrigerant. Paano hindi rin pala nakadikit yung dito, oh. Ha? Nakita nyo, ha? Oh. Kitang-kita yan, ha? Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po, mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, meron na naman tayo isang ka-vlogger dito na merong problema as usual sa car aircon. Malayo rin ang pinanggalingan nila. San Jose del Monte. Ayan siya, oh. Taga San Jose del Monte, Bulacan, di ba? Hello mga ka-vloggers. Ang sasakyan nila ay Toyota Revo. Ayan. Ilagyan ko na nga ng gauge. Mga ka-vloggers, ganito ang problema kasi nila, eh. Sige, pakipatay na po. Sandali, pakita ko muna sa kanila yung reading nito. Ayan, bago ko papatay ang makina, tingnan nyo, ha. Ang reading niya halos nasa 60, ha? Na kahit yung RPM ayaw po ba, oh. Hirap na hirap bumaba, mga ka-vloggers. Makikita ninyo rito, may lamig. Yung side glass, may bula. Pero sa loob, maligam-gam lang yung lamig. Hindi talaga yung nanonood sa buto, di ba? Ganun, eh. Ano ginawa nyo rito sa aircon niya? Nung napanood ko yung vlog niya na sa may sensor. Sa expansion valve? Sa expansion valve. Baka nga kasakal yung likod. Oo. Tinanggal ko muna siya doon sa sa pagkakatigil doon sa bakal para di makaramdam na ang lamig. Para umopen? Oo, para maka-open lang. Dahil walang lamig yung likod? Opo, hilang po yung likod, eh. Pero, nakailang beses na bang ginawa ito sa sakyan na ito ng mga technician? Dalawang shop na po napuntahan ko. Tapos sabi lang, ang ending, palitin ng compressor. Kaya sabi, compressor? Opo. Dahil nakailang valve na kayo. Dalawa po. Tapos kahit ikabit, hindi pa rin lumalamig. Alin ang pinapalitan lagi? Yung likod lang. Opo, yung likod. Yung harapan, hindi lang. Malamig po, eh. Oo, kasi may mga kaso na minsan akala nyo yung hindi lumalamig na likod, yun ang sira. Opo. Pero ang sira pala yung harapan, kung alin yung malamig kasi open, ayaw nang tumakbo ang refrigerant sa likod, sa kanya na lang lahat. Kaya nung inopen nyo yun, nagkaroon din ng konting lamig yung likod. Oo. Oo, yung sensor expansion valve. Oo. Mga ka-vloggers, ganito kasi, walang lamig. Sige, pakipatay na po. Walang lamig yung sa likod, kahit ipagawa nila, nakailang palit na expansion valve. So, kada papalitan, pag umandar, wala pa rin lamig. No? Laging harapan daw ang merong lamig. So, napanood nila yung vlog natin tungkol sa mga niyeyeluhan yung buntot pag kinakalibrate. So, naisip nila, tanggalin na lang yung buntot doon, yung bagay, yung pagkakadikit, para tumaas din yung reading. Dahil pag tinatanggal, inahawakan ko ng kamay, umo-open. So, nagka-idea siya. Hinang nyo. Hindi ko po dinikit dun sa tubo kasi... Hinang nyo yung evaporator mo na, binaba nyo. Nakadikit ng ganyan. Oh. Tinanggal ko muna yung evaporator, tapos tinanggal ko yung sensor. Nakaganyan siya. At hindi na siya nasasakal, hindi siya nakakaramdam ng lamig. Pumasok na yun doon, oo. Ang naging epekto lang, open lang dito. Makikita nyo, ang taas na reading. Tsaka may lamig, pero hindi talaga ganun kalamig. Oo. Pero at least lumamig yung likod. nagkaroon. Kaysa dati na kahit pagawa nyo, hindi lumalamig. Kaya sabi, hirap na rin yung compressor papuntahin sa likod yung likod. Pero hindi nila binabaklas yung harapan. Nung una, binaklas nila po. Pero
yun nga, ba't hindi daw lumalamig? Kasi yun ang nangyayari. Mga ka-vloggers, pag wala ka nung machine na pang-calibrate, hula ang mangyayari. Katulad nung taga Dinggalan, Aurora, shout out po sa inyo, kay John John. Layo nun, 5 oras ang biyahe. Papunta rito, makakita lang tayo. Yun, maganda na yung lamig niya. Shout out sa inyo, taga Dinggalan, Aurora. Ngayon, marami na rin yun. Ang dami niyang dala. 2 compressor, condenser. Marami ng pinaltan na lahat. Evaporator, lahat halos pinaltan. Kulang na lang yung sasakyan ng papalitan. Gusto lang araw niya palitan yung sasakyan eh. Oh, sobrang mahirap ang trouble din noon. Sana napagawa niyo na yung shroud niyo, sabi niya, may message ipapakita niya sa akin dahil pinapagawa ko yung shroud niya. Dahil ang maganda sa aircon talaga, katulad nito sa Revo, maganda ang mga shroud nila, ayan oh. Oh, balot na balot oh. Oh. Kulong na kulong tong kanyang fan blade. Kaya concentrated yung paghigop niya. Nahihigop niya talaga ang init ng radiator at ng condenser. Yung kasi sa kanila, open. Kitang-kita mo yung radiator doon sa loob. Yung mga lata, kaya sabi ko, ipagawa nila at gusto ko makita sa video o sa picture, isasend niya sa akin, hindi pa niya na-isasend. So, ang gagawin natin dito, kakalasin natin ang mga evaporator. Gusto ko mapanood din ninyo, mga ka-vloggers, kung ano ang reading ng valve. Kasi yung likod, inopen nga niya. Inalis na niya yung pagkakadikit ng buntot. At may kutob ako na ang problema, open yung harapan. Yung likod, maaaring maayos yun. Tapos yung harapan, dito lahat ang pasok ng refrigerant. Ayaw nang umakit sa likod kasi bukas na to. So, para lamigin yung likod, inopen na rin niya. Pare-pareho na silang open. So, yun ang gusto ko makakita ngayon. Kakalasin natin at least, alam ko, okay pa compressor niya. Gusto ko lang lagyan ng oil o ano mamaya yung ano natin dyan. Oo, medyo may umiingay siya na may kalansing na ano. At least makakatulong pag meron lang. Pero, hindi yung kamote kasi yun eh. Basta ganun eh. Pagka palit ka na ng palit ng mga expansion valve, hindi mo mapalamig, nangangamote ka na nun. Ibig sabihin, para sabihin mo na compressor na, gumagawa ka na lang ng dahilan no na para ano. Paano kung nagpalit compressor? Ganun pa rin ulit. Paano? Valve pa rin ang sira. Paulit-ulit. Oh. Sasabihin na naman, palpak yung compressor na nabili nyo. Bili ka na naman ngayon. Pero ang problema, nandoon pa rin sa mga valve na hindi na kikita at hindi nakakalibrate, mga ka-vloggers. So, okay. Mabuti nandito pa si Papa P at si Abo TV at kakalasin na nila yung mga evaporator para makalibrate. Mamaya na lang po, update ko kayo mga ka-vloggers ha. Sige, kakalasin natin. Okay. O, yan na. Kinakalas na nilang evaporator mga ka-vloggers. Oh, si Abo TV at si Papa P. Oh. Mga vloggers. So, ito. Sige. Kinakalas na yung harapan. Sige. Para makuha yung evaporator. Sige. Ang evaporator na ang Revo mga ka-vloggers ay nasa likod ng bakal na to. Ayan o. Ayan o, nasa likod. Ayan siya, o. Ayun o. So, kailangan ibaba para makita ang ano. Sige. So, maya ulit mga ka-vloggers, pagka nakalas na nila Papa P yan, gusto kong makita ninyo kung ano, reading ng kanilang expansion valve. Kung bakit ganun ang sistema, nakarami na rin ang expansion valve. Tapos pinagbibintangan, compressor na naman. Pag hindi makakuha sa expansion valve, compressor na siya sabihin. Tapos, hindi rin lumamig sa compressor kasi valve nga yung sira. Hanap na naman iba sira. Balik sa expansion valve, balik na naman sa compressor. Wala na. Kamote Q. Kaya, mahirap pag walang calibrator. Sige, antayin natin mga ka-vloggers hanggang matanggal nila to. Ayan. Kagat mo muna yung screw. So, ito po mga ka-vloggers, nakalas na yung evaporator dito sa harapan, ha? Ito na. At titingnan natin. Di na rin, ito nga, hindi rin nakakabit yung buntot, oh. Kaya pala. Kaya open to. So, ang sabi ni, kinalas na rin niya yung isa doon sa likuran. Kasi nga, ayaw daw tumakbo yung
refrigerant. Eh, paano hindi rin pala nakadikit yung dito, oh? Ha? Nakita nyo, ha? Oh. Kitang-kita yan, ha? Kaya open tong expansion valve dito. Ah, hindi pa natin nabubuksan, oh. So, kinakalas naman nila Papa P at ni Abo TV yung dito, ha? Oh. Abo TV! Oh, vloggers! Pinambakla kasi itong sa taas na ano, evaporator. So, kakalasin na nila yan para makita rin yung valve. Yung palang sa harapan, hindi rin nakadikit yung buntot. Kaya pala ginawa niya dyan, inalis din niya yung buntot. Nagparehas. Mga ka-vloggers, nakakatuwa. Pero, napasensya na ako. Nakukuha ko lang tumawa kasi hindi ko akalain na ganun. Tanggal yung sa harapan na buntot. Ayaw lumamig yung sa likod kasi open yun. Doon lahat pupunta yung refrigerant. Yung likod ayaw nang puntahan. Ginawa niya, inalis na rin niya yun doon sa likod. Oh, di nagpantay, pareho nakatanggal. Pero pareho mataas sa reading. Kaya ganun kataas sa reading kanina. So, maiayos natin lahat yun dahil may machine tayo at makikita ninyo kung anong calibration niya mamaya, no? So, bangin nyo yun. Oh, dala na ni Abo TV ang pang likuran. Oh, eto kinakalas ko na tong harapan. Sige, kuha ka muna ng patungan. Abo, magagalit sa atin si Madam pagka nilagyan mo yan. Baba mo muna sa baba dyan. So, ito na yung ano, ayan oh. Live na live, hindi nakadikit, oh. Wala siyang ano, kahit na strap man lang, oh, wala, oh. Oh, kaya nilagyan lang nila ng asfalto, insulation tape, umangat, oh. Wala man lang kahit yung plastic strap na, no, para mapirmi sa rito, oh. Yun lang, pwede na yun, oh. So, wala, mukhang ang bagong napalitan na rin to kasi hindi binalik yung ano, may foam kasi to na parang ganyan, eh. Para ang trabaho naman nun, para walang tutulo doon sa loob. Dahil minsan pag malamig to, nakalabas na dito yung housing, no? Papatak bago lumabas dito. Ito sa labas na. Minsan may pumapatak doon sa gilid. Ganun. Ayan, no? Nakatanggal, ha? So, ikakalibrate natin yan. Makikita natin kung ano reading. At yung isa ngayon, oh, sige. Abo TV ang bahala dyan. Ayan na. Sige. Ayan, ganyan. Okay. Galing siya Abo TV. O sige. Yan damo ngayon. Kunin mo yung extension wire. Ayan o. Sa likod mo. Sa likod mo. Ayan. Kaano na natin dito. Okay, sige. So mga ka-vloggers, ito nakalas na expansion valve dito sa harapan, ha. Ayan o. Ang nakita kong isa pang hindi ko gusto, puro Teflon tape. Oh. Siguro ang gumawa nito ay tubero, marunong sa tubig. Kaya nilagyan ng Teflon. Sa totoo kasi, ang nagdadala rito, gaya ng paulit-ulit ko sinasabi, yung o-ring. Na yung o-ring na yan, nasa gitna ng, ayan o, mga fitting, ayan, sa bandang gitna lang nito. So, walang sense, nalagyan mo ng katakot-takot na Teflon tape, dahil yung mga o-ring na yan nasa side lang. Kailangan bago lang ang o-ring, tapos hindi masyadong mahigpit. Tama lang, hindi yung talaga pupwersa yun dahil masisira yung mga fitting pa. Ayan, no? Pinapalitan lang to ng bagong mga o-ring. Tapos soft lang na ganun dahil ang buhay niya nandun na lang sa o-ring. Hindi doon sa Teflon, dito lang ang Teflon. Kahit lagyan mo ng lagyan ng Teflon, wala rin, maglilik pa rin yan. Pagka talagang meron leak, lalabas lang siya doon, no? Sa likod na yun, doon, dito. Wala rin, ang buhay niya sa o-ring. Hindi ginagamitan ng Teflon tape. Pwede yan kung sa tubo, yung mga tubo ng gripo na walang flare, walang o-ring, ang buhay thread. Yun, lagyan mo, magpakasawa ka sa Teflon talaga. Pero sa ganito, ito lang ang kailangan, ano, ayan, puro Teflon, oh. Hanggang doon sa fitting niya meron. Ayun, oh, tad-tad doon, oh. So, mali. Pero, sandali lang yan. Okay. Kakalibrate tayo. Nakikita na naman ninyo, mga ka-vloggers. Oh. Kaya pala tama yung ginawa niya na inangat yung sa likod
yung sensor, yung buntot ng bulb, kasi yung harapan, nakaangat din. Wala kasing strap man lang o ano, clip. Ganito lang, eh di natanggal, umangat, di ba? Wala, sayang lang. Ito pa, nagpalit na ng evaporator, pero sana yung lumang rubber na nakakabit dito na ibalik. Kasi once lumamig na to, dahil ito nasa labas tong bandang to, doon sa may makina, yung bandang housing nandito lang, ito pwedeng tumulo. Pag lumamig, papatak siya doon ngayon sa flooring. Hindi nyo nakikita sa bandang likod, sa carpet. Ganun yan. Kaya mali rin. So, okay. Mamaya, mga ka-vloggers, marami na tayong nakikita. Ayan. Galing siya sa San Jose del Monte, Bulacan. Di ba? Shoutout mga ka-vloggers. Malayo-layo rin siya. Ilang oras ang biyahe? 2.5 po. 2.5. Walang traffic, no? Wala po, linggo po eh. Oo nga. Sige. Layo naman niya. Mas malayo naman yung isa pa, Dingalan Aurora, kay Sir John John. Shout out. Sige, mamaya na lang po mga ka-vloggers. So, itong machine, talagang inaabangan ni, ano pangalan mo na nga? Moises. Nga pala. O bro, tama. Okay na yan bro. Inaabangan niya talaga yung calibration natin. Kailangan makita natin kung ano ang reading nito. Sige, lala. Oh, yung yellow, maganda na ng yellow. Kuha ka doon sa rep na isa. So, ito po mga ka-vloggers. Kakalibrate na naman tayo ng expansion valve para makita natin. Excited na si Moises. Makikita na niya yung kung ano reading ng kanyang mga valve. May dala pa nga siyang isa eh. Asa na? Oh, yun. Mayroon pa siya isa. Liban pa siya, nakasarado pa to isa. At ito. Sana hindi ko natuloy. May isa pa akong ganito, isang set eh. Alimutan mo lang eh. Oh, sige. Sige. So, ito mga ka-vloggers. Ito na. Makikita na natin ang reading nito. Kaninang hindi nakadikit to, ang reading nun, ganyan, open. So, lahat ng refrigerant sa harapan lang. Wala talagang lamig yung likod. So, titingnan natin ngayon kung bababa to once naipit sa yellow. Sige. Ayun, gumalaw. Oh. Doon pa lang masasakal. Oh, gagawin natin 18. Baba. Pero konti lang na. Konti lang. Sige. Oh, sige, adjust ang konti lang. Tanggal ko ngayon ha. Sige. Adjust, may adjustment sa ilalim to. Oh. Tolerance lang. Lalarga ko lang ng konti. Konti-konti lang muna. Tapos balik ulit. Oh, bukas ulit. Pag hindi naka ganyan kataas, open. Oh. Pag nakadikit, bababa. Doon lalamig. Ayan ang pinakamalamig eh. Yung mababang yan. Oh. Mababa oh. Mababa. Diba? Oo. Baka hindi natin masabi. Baka kaya itinaas dahil sakal noon. Hindi nila malaman kung ano yung gagawin. Mga ngamote sila. Inangat ka lang. Oh, tapos, yun na. So ngayon, area pa tayong konti. Dahil lang gusto ko 18. Ayan, naka-open. Pag inangat mo nga naman, open. Kaso hindi na lumalamig yung likod. Focus mo rito, lalapit mo rito. Nakikita yan. Ano na? Alas 18 na. Konti-konti pa. Ang gusto ko mga ka-vloggers, 18 ang reading. Konti-konti pa. Kung wala tong machine, paano natin malalaman? Kung hulaan mo lang, ayan, tulad niya, pinipihit ko. Paano mo malalaman kung okay na ba o ano? Wala, hula lang talaga, kamote yun. Kaya kung wala to, walang mangyayari sa trabaho.
Inopen nila, ganyan ang pasok. Mainit yung papasok sa loob. Maligam-gam. Yan ang talaga, ano, ganda na. Good. Pabor na ako dyan. Okay na tayo dito sa isa. Sigurado na to. So mga ka-vloggers, to, nabuksan na rin tong likuran at gusto ko makita yung sinasabi niya, inangat daw niya kasi hinang daw niya tong evaporator para makalas din yung ano, intentional na yun dahil walang lamig sa likod, lahat ng lamig sa harapan dahil tanggal din yung buntot doon. So naisip niya, tanggalin na rin yung sa harapan. Hindi naman niya alam na tanggal yung sa harapan eh, di ba? Hindi po. Hindi niya alam, kaya lang ayaw lumamig ng likod, puro harap. So yung mga tao daw, sabi sa kanya, compressor na yan kasi pinalitan na daw nila ng expansion valve, ganun. Ayaw pa rin lumamig. Compressor na yan sigurado kasi inano na expansion valve. So magpapalit ka ng compressor na hindi sira ang compressor mo. Okay mo? Nakaangat lang pala yung buntot do sa harapan. So why si Moises, inangat din niya sa likod. Naisip niya, iangat ko kaya. Nakita daw niya sa mga vlog ko na pagka hinawakan, tumataas. So pag niyelo, nasasakal. So naisip niya na siguro para pumasok yung refrigerant sa likod, iangat ko yun. O, maganda nga, naiangat niya. Kaya lang, parang sila nakaangat. Na nangyari, malakas yung pasok. So hilaw, ang lamig. Pareho, harap at likod. Tignan niyo po ha. So ito yung kanya buntot. Nakalabas niya. Tinanggal na niya. Nakapasok yan dito sa ano ito. Oh, yun, oh, nandito dati. Oh. Yan, dati nakakulob dito yan, nakaklamp pa yan, nakaklip yan ng so, ngayon, itinaas na niya, yun, oh. Para pumasok dito ang refrigerant. Nakatulong naman, nalamigan ng konti itong ano, kaysa puro harapan lang ang lamig. Oh. Kasi hindi pumupunta rito. Ayan. Naging pareho silang angat. Ang ganda. Pero bigla ay maganda pa eh. No? So, ito naman tungkol sa harapan tinanggal ko na yung mga o-ring niya at papalitan. Ito ang o-ring na nakakabit sa kanya, yung malalambot na pang 134 na nakakabit lang sa mga ano to, ayan, ang lambot to. Kasi ito isa. So, babaguhin na po yan at alam niyo naman na marami tayong mga ganyan o-ring pang 134, ayan, sa Saxon. At ito naman yung mga para dyan sa hotline. Iba't iba kasi ito eh. Ayan, oh, dami. Lahat ng klaseng o-ring. Ayan. Marami tayo niyan. Oh. So, may mga iba pang sizes na pang Mitsubishi. Ayan, oh, maninipis. Lahat ng klaseng o-ring nandyan na. Okay. Papalitan ko muna ng o-ring. Ikakabit sa expansion valve at lilinisin na to dahil marumi na. Ayan, oh. Mabuti nga, dumuni pa kahit walang lamig eh. Galing. So, galing mga ka-vloggers. Kakabit ko na muna sandali. Mamaya na lang uli. Boss, tuloy-tuloy. Mga ka-vloggers, ang magiging taga-video natin, yung may-ari ng sasakyan, si Moises. Sige. Oh. Kakalibrate naman namin ngayon itong sa likod niya. Dahil nakalas na. Ayan na po. Oh, tanggal-tanggal na. So, gusto ko makita yung reading nito. Gagawin ko tong 20 dahil mas malaki ang evaporator na likod. So, kailangan 20 ang reading nito, hindi 18. So, liga. Liga na. So, bubuksan na natin. Oh. Kaya yung reading nung kaninang nakaangat yung isa mo, saka ito, pareho silang gano'n. So, kailangan nyo ipit. O, sige. Iipit na sa yellow. Yun, oh, gumagana. Hindi sira ang mga expansion valve, oh. Gagawin natin 20 to. Lalamigin ang kamay mo niya, wala sa basahan, ha? Ang baba, ah. Baba. Oh, 14. 15. Ano pa yung 14? Oh, mabuha pa Ang yan. baba. So, sobrang baba. Oh. Kaya halos ayaw ng daanan, boss. Sinabi ko sa'yo. Talagang hindi nadadaan, tapos open yung harapan dahil nakatanggal, oh. Hindi na pumupunta rito. Grabe ang ano nito, baba. Oh, i-adjust ko rito yan, oh. May adjustment yan. Ayan, So, kita oh, yun, oh. Oh. Kapagyan natin siya ng ilaw, oh. Yun, oh. Yun yung kita. Ito, adjust. Dahil nasa 15 lang, oh. Gagawin kong 20. Masyadong mababa.
open yung harapan, nakatanggal ang buntot. Tapos, eto, 15, talagang nilalamig, di ba? Gagawin natin 20 nga eh. Nahihirapan lumamig, ang laki ng evaporator sa likod. So, mataas lang yung pagkihangin. So, dito 20. Yeah. Kung wala to, paano natin malalaman yan, di ba? Oh, 19 na oh. 18. 19 oh. Akin na, konting-konti pa, konti na lang. Napakalaking bagay, di ba? Opo. Paano mo malalaman ang reading kung hihipan-hipan mo lang yan? Kaya hindi pinupunta yung likod. Yung harapan, open na open. So, mga reading no, 60 o hanggang 100. Yung likod, 15. Tingin mo ba, pupunta ka ba yung refrigerant doon? Wala na ah. Oh, adjust ulit ng konti. Larga uli. Oh. Konti-konti na lang. Napakahalaga nito. At unang-una, hindi nabibili sa market yan. Wala kang mabibili yan. Dito mo lang makikita yan sa akin. Dahil ako lang ang gumawa. Okay ha? Okay. Dito sa akin. Ask ko muna. Oh, hawakan ko. Angat. Dito ka nagkaroon ng idea na. Oo, pag naiinitan, lumulubag. Tama naman. Umopens eh. Kaso walang lamig yung mga ganyan reading. Oh, hilaw. Oh, baba uli. Saan gusto ko? Nasa range ng mga 20. Pwede, good dyan sa akin. Pwede na sila. Sige. Okay yan, oo. Okay lang. Huwag lang 15 o ano. Okay na yan. Mga ka-vloggers, good na good to. Kasi mga ganun reading, pag kumandar ang aircon, hindi pa umaabot doon, nag-automatic na yan eh. Ganun, hindi niya makukuha yung... Pag tumagal lang ganun doon, na hindi nag-automatic, yellow naman ang katapat doon. Pag yung yellow, ang evaporator, mawawala rin ang lamig. So doon nagtatrabaho ang thermostat. So bago sa umabot talaga sa maximum ngayon, nasa mga ganito pa lang, kailangan mamatay na yung compressor. Dahil pag tumagal sa ganung lamig, sobrang lamig nun, mag-yellow. Mawawala rin ang lamig, kaya yung trabaho ng thermostat. So, okay na to. At wala na rin agam-agam si Moises. Ayan o, siya nagbibidyo. Okay na mga ka-vloggers. Kailangan lang maiayos itong mga ganito na hindi makakalas para diretso na. Sige po. Mamaya na lang ulit. So, ito na po mga ka-vloggers. Medyo naikakabit na lahat. Maisasalpak na. Ito na lang dashboard niya. Ayun na, nakalagay na yon. Ililinis na ni Abo TV dahil yan ang batas. Kailangan walang fingerprint. Ha? Oo. Tapos yung dito, yun na lang ang dashboard. Konti na lang kinakabit naman ni Papa P. At pupunta naman ako doon sa harapan para maikabit na yung mga fittings at lalagyan kasi ng langis yung compressor dahil parang may konting ingay. Tsaka para sigurado mga ka-vloggers, no? So, palitaan ko kayo ulit mamaya. Malapit na to. So mga ka-vloggers, eto, nakargahan na ulit sa refrigerant. Lalagyan ko na ng oil yung compressor. Sa madaling salita, okay na naman po lahat. At gusto ko lang ipakita muna sa inyo kung ano ang naging reading. Nakita nyo kasi siguro nung simula 50 o 60, ayaw na bumaba kahit papiga ako, no? So ito, naka-automatic ngayon niya, patay ang compressor. Naka-off. Ayan, patay ang compressor dahil sa lamig. Baka natin pagka gumaan. Ang ganda ng automatic. Mga tubo, tingnan nyo, pawis ang pawis. Patay ko lang mag-on muna dahil talagang malamig eh. Ayun, nag-on na. Ayan, sobra lamig na mga tubo yan. At tingnan nyo yung reading. Yung kanina ayaw bumaba sa 50. Ano 60. Napakalamig. Giginawin ngayon si Moises. Ayaw, sulit na talaga. Napakalamig. Sobra talagang malamig. Sobra. Ayan, tingnan
ninyo mga tubo, sobrang malamig. Grabe ang lamig nito. Isa na naman sa matulungan natin si ka-vlogger natin na si Moises. Dumanda, sabi ko kayo magja-jacket na yan, bigyan na ng jacket. So mga ka-vloggers, ano pa po ba sasabihin ko? Gaya ng dati, eto na naman po, pinakabagong edisyon ng aking Vlog! Paalam mga ka-vloggers, paalam. Ano sir, Del Monte, Bulacan pa siya, napakalayo. Tapusin lang namin dahil gumagabi na po. Kailangan tapusin lang. Ganda ng aircon niya ngayon, ang baba. Normal na normal.